Sa loob ng iisang ninja clan, sabay lumaki sina Hanzo at Hayabusa, dalawang batang hinubog para sa iisang layunin. Si Hayabusa ay natutong sumunod sa disiplina ng angkan, habang si Hanzo ay nagsimulang magtanong kung bakit may hangganan ang lakas. Habang ang isa ay kontento sa landas na itinuro, si Hanzo ay nag-utom sa kapangyarihang ipinagbabawal. Samantalang si Hayabusa ay natutong maghintay, naniniwalang ang lakas ay dapat kontrolado. Dumating ang araw na hindi na napigilan ni Hanzo ang sarili, at sa unang dugong dumanak, nabasag ang tiwala ng kapatid. Nakita ni Hayabusa ang pagbabago, ngunit pinili niyang manahimik. Si Hanzo naman ay pumili ng kapangyarihang hindi kayang sundan ng angkan. At kahit magkalayo, naramdaman ni Hayabusa ang pagbagsak ni Hanzo. Hindi lahat ng magkapatid sa ninja clan ay sabay tumatanda. Ang iba, nauuna sa dilim. Dumating ang gabing matagal nang hinihintay ng anino. Ang gabing pipili ang bawat panata. Sa lilim ng ulan, bumalik si Hanzo, hindi bilang kasapi, kundi bilang hatol. May mga ugnayang hindi kailangang tawagin. Naramdaman agad ito ni Hayabusa. At sa pagbukas ng tarangkahan, kasabay nitong bumukas ang sugat ng nakaraan. At sa unang galaw ng kanyang kamay, bumagsak ang katahimikan ng angkan. Hindi digmaan ang dumating, kundi pagpatay sa sariling pinagmulan. Malayo roon, may isang aninong nakaramdam, hindi sa tunog, kundi sa panata. Iniwan niya ang misyon dahil may mga tawag na hindi maaaring balewalain. Sa gitna ng apoy at ulan, muling nagtagpo ang dalawang landas. At sa sandaling iyon, malinaw ang katotohanan. Wala nang babalikan at wala nang atrasan. Sa gabing iyon, hindi lang ang angkan ang namatay, kundi ang huling dahilan para umatras.